Mga kwento ni Felmo. Noon pa man, usap-usapan na ng mga matatanda sa aming baryo ang kwento o alamat ng mga aswang na nakatira sa kasuluk-sulukan at liblib na bahagi ng aming lugar. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Linda. Kasalukuyang naninirahan dito sa Kabisayaan. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar ng kinatitirahan namin nang sa ganon ay mapangalagaan ang imahe ng nasabing lugar na ito. Dito din kasi nangyari ang kwentong ibabahagi ko. Matagal na panahon na ang lumipas. Itong kwentong ito ay paulit-ulit na kinikwento ng lolo ko na si Arsenio. Kahit na nagdadalaga na ako noon ay naririnig ko pa rin na kinikwento niya ito sa iba pang mga apo niya sa tuhod at iba pang bagong henerasyon ng mga bata sa baryo namin. Hanggang sa pumanaw si lolo. Ilang taon na rin patay ang aking lolo pero nang dahil paulit-ulit niyang kinikwento ito sa amin noon, ay malabong hindi ko matatandaan ang bawat detalye. Ito kasi ang hindi niya malilimutang unang karanasan kasama ang kanyang kumpare na si Ernesto noong kabataan nila. Bali, ilagay natin ito sa sitwasyon na si lolo po'y nagkikwento ngayon para mas maintindihan ninyong mabuti ang kwento't karanasan niyang ito. Dekada 60 nang mangyari ang mga kaganapang ito. Noong mga panahong iyon ay nasa edad 20 mahigit pa lamang ako. Nakatira pa sa isang liblib at malayo sa kabias ng baryo ng Kabisayaan. Sa edad ko ngang iyon, may sarili na akong pamilya. Tanging pagsasaka at pamumundok pa lamang ang pinagkakakitaan ko. Kasama ang matalik kong kaibigan na si Ernesto. Nung mapag-alaman nga nitong nagdadalang tao ng asawa ko, ay hindi pa man nailuluwal ang bat na bibinyagan. Pusa na itong nagpresenta na maging ninong. Kaya naman naging mga kumpare na kamit, yun ang nakasanayan naming tawagan noon. Isang araw nga noon, kasalukuyan kaming nangunguha ng mga niyog sa isang malawak na gubat. Hindi kalayuan sa baryong kinatitirahan namin. Mga 40 minuto lamang na lakaran ang layo nito mula sa amin noon. Masasabi kong ang lupaing pinangunguhaan namin ng niyog medyo bukas sa publiko. Meron namang nagmamay-ari ng lupaing yon pero hindi niya ito masyado pinupuntahan at inaalagaan. Kaya naman malayang makapasok roon ang mga taga-baryo namin at iba pang kalapit lugar. Wala yung kaso sa may-ari basta't wag na wag lang mangunguha ng mga niyog na nasa puno pa. Kumbaga, ayos lang na mangahoy, manguha ng gulay, mamulot ng mga nagkakalaglagang niyog nun. Basta't wag lang magnakaw at magputol ng mga punong prutas. Kilala din namin ang may-ari ng lupang yon. Isa itong kilala at mayamang negosyante sa buong bayan noong kapanahunan. Marami siya mga plano noon sa lupain niyang yon. Pero nahinto ang lahat ng dahil sa mga kwento-kwento at usapin patungkol sa mga aswang. Paslit pa lamang ako noong naglipa na ang mga kwento tungkol sa isang baryo o purok na malapit umano sa aming baryo na pinaninirahan ng mga aswang. Pero wala pang nakakapagpatunay na totoo yun. Bawang kwento-kwento lang kumbaga. Kasabay nga noon, ang siyang pagpabaya naman ng may-ari ng lupain yon sa hindi malamang dahilan.
Kaya naman ang mga matatanda na lang ang nagbigay ng kahulugan sa pagpabaya ng may-ari sa malawak niyang lote. Marami ang nagsasabing baka natakot ito at hinayaan na lang ang lupa niya. Meron namang nagsasabing sa kabilang ibayo lang ng lupa nito ay doon umano nananahan ang mga aswang na namiminsala sa aming lugar at sa karatig baryo. Kung pakikinggan at susumahin mo kasi ang kwentong kumalat sa amin ay talagang kikilabutan ka at maniniwala na lang basta-basta kahit na hindi mo pa ito nakikita o wala pang nakakapagpatunay. Sa pamamaraan pa lamang kasi ng pagkikwento ng mga matatanda, matatakot ka na dahil para bang sila mismo ang nakaranas ng mga kababalagan nun. Nariyan pang tuwing sasapit ang 6:00 ng hapon, nagsisipasukan na mga ito sa bahay nila. Wala ka na makikitang pagala-gala sa baryo namin. Nakagisnan ko na nga lang yon at hindi na bago sa akin ito. Kahit na hindi ako ganoon ka naniniwala, sinusunod ko pa rin ang mga pamahiin at sinasabi ng matatanda nun. Sabi nga nila, wala namang mawawala kung sasabay ka sa kanila, di ba? Kahit na may mga nagpaparamdam sa baryo namin, iniisip kong baka naligaw lamang ang mga aswang na ito at sa malayo naman talaga nakatira. Habang nangunguha nga kami ng layanan ni Yog para ibenta kinabukasan, nagsalita itong si Ernesto. Pare, mukhang marami tayong makukuha ngayong araw ah. Mahihirapan tayo sa pagbubuhat nito. Di balikan na lang natin. Pero baka pagbalik natin wala na yung mga to. Alam mo naman. Totoo ngang marami ang nakuha naming mga niyog noon. At hindi naman yun pwedeng iwan at balikan na lang. Dahil alam naming marami din ang pwedeng kumuha noon na gaya namin ay namumulot lamang din. Kaya ang naging plano namin ay gagawa kami ng malalagyan ng mga niyog. Hihilain na lamang namin pabalik sa baryo. Nang sa ganon, isang kuhaan na lang. Pero bago pa namin magawa ang nasabing bagay, kinakailangan namin maghanap ng mga kawayan para mas komportable kami at mas madaling hilain yon. Mas malaki din na magagawa naming espasyo para lagyan ng mga nakuha naming niyog. Kung ibang kahoy kasi ang gagamitin, baka isang hila pa lamang ay isasabit ng ilalim nito sa mga bato. Kaya naman ang ginawa namin, pumunta muna kami sa kalapit ilog ng gubat na yon. Hindi naman ganun kalayo ang ilog mula sa pinagkukuhanan namin ng mga niyog. Nung makarating na nga kami doon, napahinto kami nang makitang maraming mga bagong sibol na kawayan. Yun bang ginagawang ulam? Kaya naman pati nga bagong tubong kawayan ay kinuha na rin namin. Mukhang marami tayong magiging bisita sa mga susunod na araw ah. Buntis pa naman si Maring Shirley. Magdoble ingat kayo ah. Sabi ni Paring Ernesto noon. Nga pare, kaya pala sunod-sunod akong nakakarinig ng mga yapak sa labas ng bahay kahit na madaling araw na eh. Isa kasi sa mga sinyalis sa lugar namin, kapag may mga bagong sibol ang mga kawayan, ang ibig sabihin nun, panahon ng mga aswang o maglalabasan ng mga ito. Kapag ganun nga ay matik na sa mga kabaryo namin na maghanda dahil na hindi na bago ito para sa amin. Kinalakihan ko na nga lang ang ganung paniniwala at mga sabi-sabi nun. Habang pinuputol na ni Paring Ernesto ang ikalawang bahabang kawayan na gagamitin namin sa paggawa ng lalagyan ng niyog, nakaamoy kami ng isang mabangong luto na kahit ikaw na nakikinig sa kwento ko ngayon, talagang hahanapin mo yung amoy na yon. Kung saan nanggagaling. Noon kasi, basta makaamoy kami ng masarap na luto, matik na luto yun ng isa may bahay. At dahil uso noon ang barter, naisipan namin ni kumpare na ang dala naming 2 buko na sana'y iinumin namin. Ibabarter na lamang namin yun sa lutong naaamoy namin.
Alam niyo naman po siguro kung ano yung barter, di ba? Yung makikipagpalitan ka ng produkto sa produkto ng walang kasamang salapi. Uso yun ng mga panahon namin. Naglakad na nga kami ni kumpare at sinuong namin ang masukal na bahagi ng gubat. Na kung iisipin ay napapalayo na kami sa pinagkuhanan namin ng mga kawayan. Liblib na ito at sa tingin ko ay hindi na pinupuntahan ng mga tao. Nung ramdam na naming malapit na lang kami sa masarap na lutong yon, may nakikita na kaming bakuran na kung saan punong-puno ng mga dahon na gumagapang. Parang dahon ng kalabasang nakapulupot sa bakod at medyo sira-sira na ang bakuran dala ng kalumaan nun. Hindi ako sigurado kung dahon ng kalabasa ang mga nakikita ko o damo lang. Mataas pa ang bakuran na siguro nasa 7 talampakan ng pagkakatansya ko dito. Pare, mukhang dito na tayo magtatapos . Wala nang madaanan . Tsaka napaka-misteryoso ng lugar na to. Ano kayo meron sa bakuran na yan? Tanong ni Ernesto. O nga mukhang may mga nakatira dito. Akala ko pa naman malapit lang yung mga mabangong luto na naamoy natin. Malayo pala at malayo na rin yung natahak natin. Nababahalang tugon ko sa kanya. Pero hindi ko maipagkakailang medyo namangha ako nun. Dahil hindi ko alam na meron pa palang naninirahan sa ganon kaliblib na lugar. Nga pare, kala ko din malapit lang sa pinagkuhanan natin ng mga kawayan. Grabe naman kasi yung lutong yan kung ano man, di ba? Amoy pa lang, nakakagutom na. Dahil sa nahaharangan ng mga dahon ng kabilang parte at hindi namin ito lubusang makita, kaya ang ginawa namin ni kumpare ay gumawa kami ng isang butas nun. Nang sa ganun ay makita namin ang kabilang bahagi ng bakuran. Nung sumilip na kami, tumambad sa amin ang isang maliit na purok nun. O parang baryo ang dating. Kaso, mas malaki lang ang tinatawag na baryo. Purok naman kung tawagin ng mga bahay na kokonti lang at medyo nasa iisang pwesto. Habang tumatagal ang pagkakasilip namin ron, nagtataka na kami at tila ba iisa lamang ang pumapasok sa aming isipan habang nagkakatinginan. Ito nga ay ang matagal ng usap-usapan sa baryo na may isang purok na mga aswang ang malapit sa aming lugar. Sa tinagal-tagal kasi, noon lang kami napadpad sa lugar na yon. At sa tingin ko ay malayo na kami sa lupaing nasabi ko. Nung muli ko ngang naamoy ang masarap na amoy, iginala ko pa ang paningin ko. Nakita kong nanggagaling pala ang napakabangong luto sa isang dalagang nagluluto sa harap ng isang bahay. Nakita ko ang isang malaking palayok na ginagamit niya at mahabang sandok ang pinanghahalo nito. Siguro ay pang isang purok ng niluluto niyang yon. Nakita ko din mismo ang ilang mga kalalakian na nakaupo sa harap ng mga bahay. Walang damit pang itaas sa mga ito, habang ang mga babae naman ay abala sa kung anong ginagawa nila. Pero ang ipinagtataka ko at nakaagaw talaga ng pansin ko, walang mga bata sa lugar na yon. Kahit ni isang maliit na bata, wala akong nakikita. O siguro, nasa loob lamang ng bahay yon. Pero katakatakang maging ang mga damit na nakasampay sa iilang sampayan, wala akong nakikitang damit na pambata nun. Pawang sa malalaking tao lamang ang naroroon. Maging palatandaan na may pasliton ay wala talaga, Sir Seth. Kakasilip nga namin, bahagya akong nagulat ng madulas ang kumpare ko sa batong kanyang pinapatungan. Naging sanhiyo ng pag-alog ng bakuran. Napakapit kasi ang kumpare kong yun sa kawayan. Habang nakasilip pa nga ako nakita ko ang lahat ng mga tao doon.
biglang tumingin sa kinaroroonan namin ni kumpare. Ang kutob ko'y nakita nila akong nakasilip nun dahil halos kita ang kalahating mukha ko sa butas na ginawa namin. Nakita kong dumampot ng itak ang isang matandang lalaki na malaki ang pangangatawan. Pamilyar ang mukha niya sa akin. Nung mamukhaan ko ito, laking pagtataka ko sa kadahilan ng ito ang lalaking kadalasang umiikot sa baryo namin at nagbebenta ng taho kahit magtatakip silim na. Nakapagtataka talaga, no? Nung nakuha niya na nga ang itak, dali-dali siyang tumakbo sa kinaroroonan namin ng kumpare ko, kasama ang ilan pang mga kalalakihan doon. Kaya naman nagmamadali na kaming umalis doon. Nagkukumahog na kami sa pagtakbo ni Ernesto, papaalis sa lugar na yon. Ramdam na ramdam ko ang bilis na pagtibok ng puso ko dahil sa kabang bumalot sa katawan ko habang tumatakbo kami. Natakot talaga ako ng mga oras na yun, Sir. At doon ko lang napagtanto na magdidilim na ang paligid namin. Pagkarating namin ni Ernesto sa pinagkuhanan namin ng kawayan, dali-dali naming binitbit ang mga naputol namin. Maya-maya pa, nakarinig na kami ng mga boses na nagkukumusyon. Ibig lang sabihin nun, may nakasunod sa amin. Siyempre walang iba, kundi yung mga taong naninirahan sa pinuntahan namin. Kaya naman sinabihan ko na ang kumpare kong huwag nang mag-abalang bitbitin ng mga kawayan at iwan na lamang namin ang mga ito. Dali-dali na nga kaming tumakbo ulit papunta sa pinagkuhanan namin ng mga niyog na sana'y ibibenta namin kinabukasan. No medyo malapit na kami kung saan nakatambak ang mga niyog na yon, huminto ako saglit at pinakiramdaman ng paligid. Nang maramdaman kong nakasunod pa rin ang mga ito, dali-dali akong naghanap ng pwede naming pagtaguan. Hindi nga kalayuan, sa kinatatayuan namin, nakita ko ang isang malaking puno ng balete. Kaya naman mabilis kong hinatak papunta doon ang kumpare ko. Hindi naman na ito nagtanong pa at nagpahatak na lang. Nakita ko kasing merong maliliit at maraming baging ang nakalalad sa puno ng balete. Na kung magtatago ka doon, medyo hindi ka makikita lalo at magdidilim na rin ang mga sandaling yon. Tamang-tama din na merong maliit na espasyo ang puno ng balete at ang baging nito ang magsisilbing takip namin. Dali-dali kaming nagsusumiksik doon. Nagpatabon sa mga baging na nakaladlad sa puno. Tahimik at pigil hininga ang ginagawa namin ng kumpare ko. Huwag lang mapansin ng kung anumang humahabol sa amin ng mga panahon na yon. Matyaga naming pinakiramdaman ang paligid noon. Hanggang sa maya-maya pa, yung boses ng mga taong naririnig namin, bigla na lang nagbago. Naging iba't ibang huni at pag-angil na ng mga hayop ang naririnig namin noon. Pinakinggan lang namin ang mga yapak na tumatakbo papunta sa pinagkuhaan namin ng mga niyog. At nang makalapit na talaga ang mga yapak na yon sa amin, bigla na lang itong huminto. Kaya naman mas lalo pa kaming nanigas ni Ernesto sa pinagtataguan namin noon. Ramdam at napaklaro kasi sa amin na alam nila kung nasaan kami. Kahit na gustong gusto ko nang sumigaw at magtatatakbo pa uwi ay hindi ko magawa noon. Grabe din kasi ang higpit ng pagkakakapit sa akin ng kumpare ko kaya naman hindi ko magawang kumilos. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang takot ko na mga sandaling yon. Samantalang wala naman kaming ginagawang masama. At kung tutuusin, kahit na maabutan kami ng mga taong nakakita sa amin na sumilip kami ay madali namin yung malulusutan dahil wala naman kaming ginagawang masama noon. Pero kakaiba talaga ang kabang nararamdaman ko. At hindi ako kumbinsidong mabubuhay pa kami sa oras na maabutan kami ng mga humahabol sa amin.
Maya-maya pa ay nagpatuloy na ang mga yapak na naririnig namin. At ilang saglit pa, nagpaikot-ikot ito sa buong paligid na parang hinahanap kami. Habang nakayapos pa rin sa akin ang kumpare ko, may bahagya akong naramdamang tumusok sa tagiliran ko noon. Nung una, hindi ko pa ito pinapansin pero hindi nagtagal ay tila ba patigas yun ng patigas. Kaya naman bahagya akong tinutulak papalayo si Ernesto nang akalain kong siya ang dahilan ng pagkakatusok na yon. Pero kahit anong tulak ko papalayo sa kanya, ay mas lalo lamang itong nagsusumiksik sa akin na akala mo'y takot na paslit noon. Dahilan para makaramdam ako ng inis sa kanya noon. Nang maisip kong wari ba'y lumabas na ang pagkabinabay nito. Hawa diya, bayot man siguro ka. Bulyaw ko sa kanya noon. Nang ibig sabihin ay umalis siya sa tabi ko. Nababakla na siguro ito. Dili oy, buwang ka. Nang hawakan ko ang tagiliran ko, may nakapa ako doon. Nang tingnan ko ito, ay nakita ko ang mutsyang pantaboy o panligaw na mga aswang. Doon ko nga lang naalala ang bigay na mutya ng tiyuhin kong tambalan na ginawa kong habak nun. Isa itong bato na nakabalot sa kulay pulang sinulid na hindi ko alam kung ano ang tawag. Basta't ang sinabi sa akin ng tiyuhin ko, dalhin ko ito saan man ako magpunta at huwag ko itong iwawala. Huwag ko din iiwan kung saan-saan, kaya naman ginawa ko na lamang yung habak nang sa ganon ay hindi ito malayo sa katawan ko. Ayon pa sa tiyuhin ko ay meron umano akong gabay pero hindi ito purong kanan. At naniniwala ako na kinagabayan ako nito. Dahil sa nasabi kong hindi maganda sa kumpare ko, hilaw akong napangiti sa kanya at mabilis na humingi ng tawad. Pero dahil sa pag-uusap naming yon, narinig kami ng mga nilalang na nasa paligid namin. Natuntun kami ng lalaking nakita kong may hawak na malaking itak. Pero sa pagkakataong yon, malaki na ang pinagbago ng itsura niya. Nakilanlan ko lang ito dahil sa malaking itak na hawak niya. Pero sa puntong yon, ang kaninang maayos at mukhang tao nitong itsura, naging isa ng nakakapanghilakbot. Mabalasik ang mga mata't halos lumuluwa na kung makatingin sa amin nun. Malapad din ang pagkakangisi ng kanyang mga labi. Nakitang-kita na ang matutulis at maiitim nitong mga ngipin, na para bang nakakita ng masarap na makakain nun. At takam na takam ito. Dahan-dahan itong itinataas ang hawak niyang itak. Kaya naman bago niya patuluyang maitaas ay mabilis ko nang hinila ang kumpare ko. At mabilis pa sa 4:00 kumaripas kami ng takbo nun. Habang tumatakbo, hindi ko mapigilan ang hindi mapadasal. Sa bawat paglingon na ginagawa ko, nakikita ko yung lalaking humahabol sa akin habang hawak-hawak ang itak na yon. Mabilis din itong tumakbo at hinahabol kami. Tila ba hindi alintana ang mabatong daan at mga damuos hanggang nakaharang sa may daanan nun. Rinig na rinig ko pa ang kakaiba at nakakapangilabot na nililika nitong tunog na animoy tuwang-tuwa sa ginagawa niya. Habang nagdadasal nga ako sa isipan ko, narinig kong nagdadasal din ang kumpare ko. Malakas ang pagkakabigkas nito ng mga katagat, nanginginig pa ang boses nun. Doon talaga sinubok ang katatagan namin at pananampalataya sa Panginoon. Makaraan lang ang ilang minuto, bigla na lang natahimik ang buong paligid. Magpaganon pa man, patuloy pa rin kami sa pagtakbo. Nang makakita ako ng tapahan, yun bang
butas sa lupa na lutuan ng niyog na kinokopra. Dali-dali kong hinila patungo ron yung kaibigan ko. Luma at matagal nang hindi nagagamit ang tapahang yon, kaya naman wala na itong laman sa loob. Tanging mga bunot ng niyog lang ang nakakalat sa paligid nun. Nagmadali kaming nagtago ron. Wala na nga sa isip namin kung may ahas ba o kung anong hayop ang maaaring nasa loob ng tapahan na makakapinsala sa amin. Ang mahalaga sa amin na mga oras na yon, makapagtago at makaligtas sa tiyak na kapahamakan. Habang nagtatago kami, tinanggal ko na nga sa bewang ko ang mutyang ginawa kong habak. Ikinuwintas ko ito sa leeg ko. Katapusan na ata natin, pre. Huwag ka maingay, Ernesto. Maya-maya pa, bigla na lang uminit ang kwintas sa leeg ko. Kasunod noon ay umalinsangan na rin ang paligid namin na animoy. Nasa gitna kami ng tirik na araw. Nakakalanghap na rin ako ng mabaho at masangsang na amoy na para bang may patay at nabubulok na daga sa paligid. Maya-maya lang din, narinig na naman namin sila. Paiba-iba ang boses ng mga ito na para bang pinaglalaruan kami noon. Nariyang may tahol at pag-angil ng asong galit na galit. Ilang sandali lang ay mapapalitan yon ng pag-angil ng mga pusang tila nag-aaway. Meron pang paghagok ng baboy na animoy nasa loob ng kuweba ang boses nito. Nakakapanindig balahibo talaga yon. Nagtagal din kami ng halos 1 oras sa pinagtataguan namin. Sa tuwing tinatangka kasi naming lumabas, saka naman namin naririnig ang mga huni ng aswang. Hinahanap pa rin kami ng mga ito at nagpapaikot-ikot lamang sila sa buong kagubatan. Hindi kami makaalis-alis sa pinagkukublihan namin. Mahirap na rin at baka inaabangan lang pala kami ng mga aswang na yon. Hindi nga ako nagkamali sa iniisip ko. Nung maramdaman kong medyo tahimik na ang lahat, sinubukan kong sumilip. Inilabas ko ng konti ang ulo ko para makita ang paligid kahit na sobrang dilim noon. Sa pagsilip ko ngang yon, may malaking asong naghihintay sa amin. Sobrang laki na animoy, kasing laki ng batang kalabaw. Nagbabaga pa sa pamumula ang kanyang mga mata. Agaran kong ang inalis ang pagkakasilip ko at nagdasal na ilayo kami sa kapahamakan nun. Mukhang hindi epektibo yung pagdadasal sa mga aswang na yan, pre. Tara na, bilisan na natin para makauwi na tayo. Tumakbo na lang tayo ng tumakbo. Sambit ng kumpare ko. Pipigilan ko pa sana ito nang bigla siyang lumabas sa pinagkukuplihan namin. Walang ano-anong kumaripas ito ng takbo. Kahit na nasa harapan na niya ang malaking aso, ay walang kaapog-apog niya itong iniwasan. Kaya naman wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Maya-maya, nawala sa paningin ko si Ernesto. Inakala ko pang naglaho lamang ito sa dilim kaya naman mas nagmadali pa ako sa pagtakbo nun. Maya-maya pa, bigla na lang may tumamba sa akin mula sa likuran. Dahil hindi ko yun inaasahan, nagpagulong-gulong ako sa damuhan nun. Nagkasabit-sabit pa ako sa mga matatalas na damo, dahilan para magkagalos ang katawan ko. Nang makabawi na ako ay agad kong tiningnan kung ano ang dumamba sa akin nun. Hindi ko pa ito lubos makita nung una dahil sobrang dilim ng paligid. Bago pa man luminaw ang paningin ko sa dilim, sumambulat na sa harapan ko ang malaking asong nakita kong nakaabang sa amin kanina lang. Malaki ang pagkakabuka ng bibig nitong papasugod sa akin nun. Mabuti na lang at naging mabilis ang pagkilos ko. Agaran kong naiwasan ang pagsugod at akmang paglapan nito sa akin.
Grabing takot at kaba talagang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Akala ko talaga, katapusan ko na. Noong nasanay na nga ang mga mata ko sa dilim, doon ay mas nang hilakbot pa ako sa aking nakita. Hindi ko na nga lubos may paliwanag ang pagkakatakot nitong itsura dahil nilamon na ako ng kaba nun. Tatakbo na sana ako nang muli ako nitong sugurin. Sa takot ay hindi na ako nakagalaw at buong tapang ko na lamang itong hinarap nun. Mahigpit kong hinawakan ng tabak na nakasukbit sa tagiliran ko. Pikit matang sinalubong ko ang nilalang na yon. Sabay bunot sa patalim ko. Sa puntong yon ay wala na akong pakialam kung sino man sa aming dalawa ang mananatiling buhay sa huli. Ang importante ay maipaglaban ko ang sarili ko hanggang sa aking huling hininga. Ilang saglit nga lang, nakikipagbuno na ako sa nilalang na yon. Pero laking pagtataka ko ng mga sandaling yon na tila ba bigla na lang nagbago ang lakas ko. Lumiksi ang pagkilos at bawat pag-ataking ginagawa ng nilalang. Naiiwasan ko yon. Maging ang lakas nito ay natatapatan ko. Bigla na lang ding nawala ang takot at kabang kanina lang ay bumabalot sa aking buong katawan. Walang kagatol-gatol kung inuundayan ng taga ang nilalang. Sugod pa rin ito ng sugod nun. Kahit na ang bawat pagtagakot sa kanya ay talagang lumalatay yun sa kanyang katawan. Ramdam ko talaga ang gigil niya sa kanyang sarili at kasabi kang mabiktima ako, pero kahit anong gawin nitong pagsugod, naiilagan ko yon. Pakiwari ko talaga ng mga oras na yon. May ibang espiritu ang kumukontrol sa aking katawan. Ni konting takot ay wala akong naramdaman. Hindi ko alam kung napagod ang nilalang na yon. Pero bigla na lamang itong tumakbo palayo. Ano? Takbuhin ka pala eh. Halika, di pa tayo tapos. Wala ka pala eh. Pagmamayabang ko pa nun. Tinataas ko pa ang tabak na hawak ko, tanda ng pagyayabang at paghahamon sa kanya. Tinatawanan ko pa ito. Kapag nakita kita ulit, titiyakin ko. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko. Nang makita kong mula sa tinakbuhan ng nilalang, marami silang naroroon. Naglalakihan, nagtatangkaran. Umatras talagang tapang ko nun, Sir Seth. Tila nga bigla na lang naglaho ang tapang sa katawan ko. Naramdaman kong biglang nanginig sa takot ang mga tuhod ko. Lalo na nang marinig kong nagsipag-angil ang mga ito. Hindi na ako nagsayang ng oras. Kumaripas na ako ng takbo pabalik sa baryo. Sa bilis ng pagtakbo ay hindi ko naalintana ang mga damo at matutulis na naaapakan ko nun. Habang tumatakbo, panay ang lingon ko sa likuran. At kitang-kita ng dalawang mga mata ko, Sir Seth. Lahat sila. Hinahabol ako. Dahil sa paglingon na yon ay hindi ko na malayan na bigla na lamang akong bumaga sa kung anong nasa harapan ko. Mabuti na lang si Ernesto yon. May bitbit na itong sulo at itak. Nakita kong may mga kasama na din siyang taga-baryo namin at isa na ron ang tiyuhin kong manggagamot. Buhay ka pa, pre! Buhay ka pa! Mabilis niya akong inalalayan nun. Ba't mo ko iniwan? Daming umahabol sa akin, oh. Tara na, umalis na tayo. Natarantang wika ako nun. Akmang hihilain ko pa sana ito paalis nun nang biglang magsalita ang tiyuhin ko. Kumalma ka. Mas lalong matutuwa ang mga yan dahil sa takot mo. Sinenyasan nito ang mga kasama niya na bumalik sa pinanggalingan. Nung lingunin ko nga ang likuran ko kung saan nakita ko ang mga umahabol kanina, wala na sila. Pero hindi ako sigurado kung
Nawala na ba talaga ang mga nilalang na yon? O baka nagmamasid lamang ang mga ito? Dahil malalim ng gabi ay hindi na kami nangaspang suyuri ng gubat para maghanap ng aswang. Ayon pa sa tiyuhin ko ay pagpabukas na lamang namin yon at kailangan makauwi na kami kaagad. Nang makarating na kami sa baryo, saka ko lang napagtantong ang dami palang hininga ng tulong ni Ernesto. Ang dami niyang kasama para hanapin ako sa loob ng gubat. Malalaki pa yung katawan ng mga yon, mga brusko. Gawa ng marami ang kargador ng kopra at palay sa baryo namin. Uhaw na uhaw at hapong-hapo ako pagkarating namin sa bahay. Nang magsiuwian ng mga kababaryo namin, nagpasya ang tiyuhin ko at ang kumpare kong si Ernesto na sa bahay na muna tumuloy. Nang sa ganun umano ay kung sakaling sundan kami ng aswang na dumumog sa akin noon. Nandoon sila para tulungan kami, lalo na't buntis sa may bahay ko. Habang ginagamot ng asawa ko ang mga sugat ko, ay doon ikinuwento ko na sa kanilang lahat ng nangyari. Ilang araw ang lumipas, iwas na kami doon sa lugar na pinuntahan namin ni Ernesto. Dahil din sa kumalat na kwentong yon, marami nang hindi nagawi doon, lalong-lalo na yung mga kabataan na naghahanap din ng mga niyog. Hindi namin alam kung nalaman ba ito ng may-ari. Pero siguro, 1 o 2 buwan pagkatapos nun, nilagyan niya na ng harang ang lupain na kinatitirikan ng kanyang lote. Gusto ba naming sumugod o malaman kung anong meron sa baryo na napuntahan namin? Tila ba hindi na namin maalala ni Ernesto ang daan papunta doon? At sabi naman ni Tio, kahit subukin namin na puntahan yon, mahihirapan kaming hanapin ito. Dahil may sabulag umano ang baryo ng mga aswang.